Hey guys, what's up? Manibisyon namin today. Tara, halika. Pag-usapan natin itong nilabas na resibo ni Congressman Sid Ungab. No? This was posted yesterday. I was meaning to do this yesterday. Kaya lang sabi ko, I'm not feeling well. So sabi ko, ngayon na natin pag-usapan para mas ma-action ang pag-uusap natin. So ito na nga guys, no. So dito sa post ni Kong Ungab. Palaki natin guys para mas lalo niyo ma-appreciate yung kanyang nilagay rito. Ayon kay Kong Isidro Ungab, this is the signed bicameral conference committee report received by the House Bill and Index Services dated December 11, 2024. This is the evidence that there are 13 pages with 28 blank items are in the report, signed by the BICAM members and ratified by the plenary. Ito po yung sabi ni Kong Ungab. May nag-comment sa akin kanina, okay, na question niya yung sinabi ko. Sabi ko, wait lang. Enrolled bill daw yung pinirmahan ni Bangag Jr. Oo naman, dapat enrolled bill ang kanyang pipirmahan. The question is, sino nag-fill in the blanks? Siyempre, ang pipirmahan lang ng presidente is yung enrolled bill. So even before yan naging enrolled bill, ang pinakamalaking tanong nga dyan, sino ang nag-fill in the blanks? Diba? Kitang-kita naman dito sa resibo. Republic of the Philippines 19th Congress, 3rd Regular Session, Conference Committee Report, the Bicameral Conference Committee on the disagreeing votes, House Bill 10-800, titled An Act Appropriating Funds for the Operations of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Having met after full and free conference, have agreed to recommend and do hereby recommend to their respective House and the houses that House Bill be approved with amendments as follows. O, yan. Ang daming pumirma, di ba? Kaya sabi ko kay Congressman Ungab, Kong, baka pwede mong ilabas pati yung mga naka-attach din sa likod niyan, di ba? Para masabi natin na ito nga, yung ipinasa. No? Ito nga yung in-enroll bill. Diba? Ano sabi rito ng isang netizen? Sabi ni Jumel Sarvetal, tama lahat ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte, sumagot kayo sa taong bayan. Pera ng taong bayan ang nilapastanganan ninyo, hindi nyo sariling pera yan. Pakain at pasweldo lang kayo ng taong bayan. Then, may inattach siya dito ng video, i-play natin. Naririnig nyo ba guys? Dali nga. Ano ba itong inattach niya? Wala siyang ano eh. Hanapin natin kay Job Freeman. Hold on kayo dyan. Hanapin natin yun. Job Freeman. Ito. Ito yung pinakita doon sa video. Dalawang tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Sandy ko, Magano Maldez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon eh. Sabi ni Sandy ko, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang BICAM na nangyayari. At sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? Oh, President,
Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Ulit ganito na. Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions. Walang paper trail. And sabi niya sa BICAM, nandoon na. Ang sabi ni VP Sara, walang paper trail. So ano nga naman ang nangyari? Ngayon, dahil dyan sa sinabi ni VP Sara, lumalabas dito, paano nangyari na doon sa BICAM report, okay? Take note of this dahil nga wala tayong paper trail Paano nangyari doon sa BICAM report na sinubmit, na pinapakita nga natin kanina, may mga blank pages. Pero pagdating na doon sa enrolled bill, meron ng mga nakasulat doon sa blank pages, sa blank items na yon. Kaya totoo rin naman yung sinabi nila, hindi yan pipirmahan ni Bangag Jr. kung blank yan. Ang tanong, sino ang nag-fill up ng blanks na yon? Diba? Paano natin malalaman? Ayan, galing na kay VP Sara. Walang paper trail. Diba? Ganyan sila kalinis at kaduming trumabaho. Patanong ka, bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yan Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng net, at nakita mo kung anong lumabas sa DAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung net. Then after a few months, okay, ito yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, ang tanong natin dyan, meron bang mali doon sa sinabi ni VP Sara? Kumbaga, nagtatranspire lang yung sinasabi sa atin ni VP Sara. Into our faces, pinatotohanan lang ng administrasyon ni Bangag Jr. na totoo yung sinasabi ni VP Sara. Diba? O ngayon, punta naman tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Nasabi ni Attorney Vic Rodriguez dito. Ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation. Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Isang tanong lang. Okay. Hindi, ayaw na magpa-interview naman. May iba po ko lang yung tanong. Paraan. Kung Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. okay. May... Sa Monday na lang, ha? Monday? Babalik siya. Okay. An explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event, Yeah, we ha? were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung an explanation lang po sa blank pages po. Sensya na. So you said yesterday kasi po, after the hearing, Nagmamadali na siya Oo. Nasaan Nagmamadali daw si Kong Stella.
Si Croc Stella, hindi Kong Stella. Kayong mga taga Marikina, kung ayaw nyo mamekos-mekos ang pondo nyo dyan sa Marikina, alam nyo na kung sino hindi nyo dapat iboto. 'Di ba? Parte sa plano si Croc Stella. Sa tingin nyo magsasalita yan? Sa tingin nyo ilalaglag niya yung mga kasama niya? Of course not. 'Di ba? Parang sinabi nyo na pag nilaglag ni Croc Stella ang kanyang mga kasama, makakalimutan niya na lahat ng kanyang mga koleksyon. Balik tayo ngayon kay natanungin ko. Sa mga pinakita natin, sa sinabi ni VP Sara at dito sa sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. We were forewarned. We were told about sa usapin ng budget. Sinabi na ni VP Sara sa atin. Pero kini-question pa rin natin yung mga sinasabi niya. Ngayon, lahat ng sinasabi niya prior to this day, lahat nagkakatotoo. Excuse me. Was it because ito yung nararasan niya last year? During the 2023-2024 budget, yung 2023 at saka 2024 budget, na na-foresee niya na mangyayari din ulit yung nangyari dun sa 2 previous years. At hindi naman din siya nagkamali. Because hindi nga tayo maingay, hindi natin, nakita naman natin kung paano nakisama ton si VP Sara sa mga ilang taon. Hindi niya nakinaya yung pangatlo. Kaya bumigay na rin siya. Baka nakakalimutan niyo rin, isa sa mga sinabi ni VP Sara, hindi siya nababayaran at hindi siya nabibili. Kaya tumiwalag siya. Dahil isa nga sa mga may hinahawakang malaking pondo ay ang DepEd. 'Di ba? So dahil hindi nga siya makikisama, simplihan lang natin yan guys, no? Simplihan lang natin yung pag-iintindi rito. Kung ikaw nasa isa kang grupo, okay, na pare-pareho kayong gumagawa ng hindi maganda, tapos yung isa dyan sa inyo, 2, 3 sa inyo, hindi na masaya, hindi na natutuwa. Imagine niyo during the first 2 years ni Bangag Jr., yung mga cabinet members niya, nalalagas na parang dahon. Hindi niya tinatanggal. Nilalayasan siya. Ang tao nga naman nag-iiba na ang kulay pagka usaping pera na. 'Di ba? Oh, ano nangyari? Umalis si Calida sa kanya, umalis si Attorney Trixie sa kanya, umalis sa kanya si Attorney Vic Rodriguez, umalis sa kanya. Ang dami yung umalis sa kanya. Pati yung magagaling, yung pinagmamalaki niyang powerhouse niya na economic managers niya. Nilayasan din siya. Bakit? Diyan ba, hindi pa ba yung question sa inyo? Na itong mga taong to, pinakamagagaling sa kanilang mga larangan, nilalayasan si Bangag Jr. Simple lang siguro yan, ano? Hindi na nila kaya sikmurahin yung nakikita nila. Even Shell Magno. 'Di ba? Si Prof. Shell Magno, dating undersecretary, kinuha siya ni Ben Jokno. Ano sabi? Kaya siya inalis dahil she was against dun sa mga pinagagawa ni Bangag Jr. Ngayon, may panawagan ng tao. Wag daw pansinin ang panawagan ni Shelo Magno tungkol sa January 31 rally. Because this rally is pro Romualdez. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Pero kung yan yung sinasabi ng karamihan nating kasama na sumusuporta sa mga Duterte, abay wag nating samahan yan. Hindi gaya ng ginawa ng Iglesia ni Cristo, they are pro-peace. Naging political na lang yung part dahil sumama na yung mga politiko gaya ni Dan Fernandez na walang pupuntahan sa Laguna. 'Di ba? Sige nga. Para tayong tanga, naghahanap ng sagot when in fact we already know the answer dun sa mga sagot natin.
Kailangan natin makita yung paper trail. Kailangan natin malaman kung sino nag-fill in the blank before naging enrolled bill yan. Mag-agree ako doon sa part na hindi naman pipirma ni Bangag Jr. yan kung hindi yan kompleto. Now, ang tanong natin, and this is being pointed at sa House of Representatives because the power of the purse is nasa Congress. Saan nag-originate? No? Saan ba nag-originate yan? Diba sa House of Representatives? So, sino sa kanila ang nag-fill in the blanks? Tatandaan nyo, hindi lang naman si Croc Stella Kimbo ang involved dito. Pwedeng may participation pa rin dito si Croc Saldeco. And definitely, hindi mawawala sa istorya at usapin dito na dapat nating questionin si Tambaloslos. Sino-sino sa inyo? Tatlo lang naman kayo pwedeng maging involved dyan Sino sa inyong tatlo ang nag-fill in the blanks? Diba? Hindi yan pwedeng maging trabaho ng isang tao. Maraming involved dyan. Sure yan.